For centuries, the river has whispered its song, a lifeline of history flowing strong. Through time's embrace, the echoes remain. A city reborn, yet never the same. Whispers of faith carved deep in the stone. Stories of old, yet never alone. Threads of the past, woven with care, in patterns of time, a heritage rare, carved by hands that knew the tide, wooden vessels steady with pride. From currents deep to oceans wide, they carry dreams where waters collide. Above the land, where the heavens embrace, veiled in mist, where silence speaks, and the whispers of nature dance on the peaks. Let time slow down, find rest where comfort and warmth intertwine, a haven of solace where moments extend, flavors that glow like embers bright, a dance of spice, of warmth, of light. From tables where history lingers long, to dishes kept true, both bold and strong. A taste of heritage, rich with grace. A city alive in each heartbeat and breath. A place that welcomes with warmth in its depth. This is Boot One, a story alive. Come and see. Hello mga kabutwanon! Ako si Pio. Niyanausab kita sa atong serbisyo info. Karong bulan sa Pebrero, atong gisaulog ang free birth registration ilawom sa SP Ordinance Number 4427-2014 o ang ordinansa nagdeklara sa Pebrero is a free birth registration month diri sa Butuan City. Usa sa mga gitanyag sa City Civil Registry Department mao ang delayed birth registration. Take note mga kabutwanon nga dunay dugang mga requirements karon base na sa Memorandum Circular Number 2024-17 sa Philippine Statistics Authority. Ania ang proseso sa delayed birth registration. Ang delayed birth registration para lamang sa mga natao diri sa Butuan City nga milapas na sa 30 ka adlaw gikan sa pagkatao. Unang buhaton, kuha ang priority number sa information desk. I-fill out ang application or verification form ug hulatan nga tawagon. Human sa pag-fill out sa form, muagi kini sa napulo ka adlaw nga mandatory posting. Kung walay petisyon batok sa registrant, mahimo na magpadayon sa proseso. Aniya ang kinahanglan nga dokumento alang sa delayed birth registration.
Certificate of Live Birth Form, PSA Negative Certification, Affidavit of two interested persons, Barangay Certification or Proof of Residency, National ID sa registrant kung 1-year-old pataas, o 2x2 photo with white background. Kung hilot ang nagpaanak, kinahanglan ang Barangay Certification of Birth. Aduna usab mga proof of birth sama sa baptismal certificate, school records o immunization record ug uban pa. Bisan asa sa duha ang kinahanglan. Kinahanglan usab ang duha ka documentary evidence nga nagpakita sa identity sa mga ginikanan sama sa certificate of live birth, government issued ID sama sa national ID, UMID, passport, certificate of marriage, certificate of death kung kinahanglan o ang valid ID sa informant. Para sa mga indigenous people, kinahanglan ang tribal certification of valid ID sa tribal chieftain. Kung foreign national ang ginikanan, kinahanglan ang birth certificate, valid passport o BI clearance certificate kung kinahanglan. Kung kumpleto na ang tanan mga requirements, madawat na dayon ang certificate of live birth. Para sa dugang pang-impormasyon, tutok lang sa Butuan City Public Information Division Facebook page. Hangtod sa sunod mga kabutuanon, kini si Pio. Heavenly Father, we come to you today with humble hearts, seeking your guidance and wisdom as we begin this program. We pray that this program would be a time of learning, growth, and fellowship for all of us. Help us to listen to one another with open hearts and open minds, and to support one another as we strive to serve you in all that we do. Please give us the strength and the courage to follow your will and to use the gifts and talents you have given us to make a positive difference in the world. We pray all of this in your holy name. Amen. Siyab na. Mabuhay, you have arrived at your destination. Maliyaw nga pagkanino, Butuan. Let's go. We're home. Programa nga inyong kasaligan. Kadangpan, mga balita o impormasyon. Butuan Aksyon, Teleradyo. Maayong Wednesday mga kabutuanon o welcome sa inyong paboritong programa kada semana ang Butuan Aksyon Teleradyo. Kaya inyong programa nga magatod sa labing bagong balita, may impormasyon nga importante para sa matag Butuanon. Ang kining programa ito kaninyo sa Butuan City Public Information Division o live kita sa atong official Facebook page sa Butuan City Public Information Division. Ako si Richmond Dinayon ang inyong kaabag sa serbisyo. Yes, partner, no, sa sunod ng mga minuto na lang mga kabutuanon atong paghisgutan ng mga hisgutanan nga may kalambigitan sa lokal nga panggamhanan, mga serbisyo publiko ug makalihukan dinhi sa atong syudad. Ako si Gracial Gorgoya ug mag-uban kita sa paghatod og impormasyon, pagpaabot sa tingog sa katawhan ug pagpasabot sa mga plano sa atong syudad alang sa kaayuhan sa tanan. Adlong Miyerkules no sa mga kabutuanon no, June 11, 2025. Well, sayo-sayo ta karon no kay karong ugma. Karon ug ugma. Ugma man good mga kabutuanon is holiday no as we celebrate Independence Day. Yes, So, happy Independence Day.
Yes, Happy Sa imo? Independence Day, partner. Happy Independence Day sa tanan, no? Oo. Balik sa normal trabaho kasaadlong Biyernes. Biyernes. Sa atong city government sa atong operation sa atong city government paghatag serbisyo ugma walay opisina ato ang city government of Butuan. Mo resume atong Opisina, balik sa opisina sa adlong Biyernes. So mga kabutan, kalimot sa pag-like and share sa atong live streaming. Mamaya sa kamo mag-comment sa ubos sa atong live streaming kay inyong opinion, ang inyong sugyot o ang inyong pangutana importante kanamo. Stay tuned lang diha no para sa atong daghan pang mga impormasyon o detalye nga atong isgutan kaadlaw kay partner. Very beautiful. Yes, oo. Ang atong bisita unya no. Ang atong gawin na teaser no. Yes, Atong makauban unya atong Mutya Butuan 2025 gani daog karong tuiga. So ato siyang makahinabi unya, ato siyang ilailahon, yes, partner. So before sa na no, niya sa mga highlights sa mga panghitabo sa atong city government of Butuan. Unang-una, sunod-sunod ang papaygayon ng refresher trainings sa mga agri-boost farmers sa dakbayan sa Butuan, kalabot na sa digital capacity tungod buot sa City Agriculture and Veterinary Department nga bato na sa mga mag-uuma ang technology sa farming operations gamit ang AgriBloom mobile application aron mas sayon og dali na ang pagdawat og orders gikan sa atong AgriHub facility. Ang AgriBoost project usa ka demand-driven nga proyekto aron dili mausik ang supply sa gulay. Kini nagpasabot nga kung unsay demand sa merkado mauusab ang itanom ug i-deliver sa mga mag-uuma. Miabot na sa 70 ka mag-uuma ang misalmo sa pagbansay og paningkamutan sa AgriHub component team nga ma-adopt na sa mga mag-uuma ang digitalization aron mas muuswag ang produksyon. Butuan Aksyon, Teleradyo. Sa laing bahin, malampusong napahigayon sa Philippine Obstetrics and Gynecological Society Conpogs Region 10 Northern Mindanao Chapter ang gipahigayong Gynecological Medical Surgical Mission ngadto na sa nakadaiyang ospital sa Northern Mindanao. Yes, partner, no, may abot sa 23 ka mga kababayinhan ang naoperahan sa gipahigayong dungan nga surgical mission sa MJ Santos Hospital, Butuan Medical Center ug Agusan del Norte Provincial Hospital. Taglima ang naoperahan. Samtang sa Orbis Tondo Hospital ug Caraga Regional Hospital, tag-upat ka kaso ang naoperahan. Base sa POGS, ang kaso nga ilang gioperahan mao ang mga adunay problema sa matres, sama sa myoma, vaginal prolapse ug uban pa. Ang mga admitted na nga mga kababainhan sa ospital, ang mga nakabenepisyo gidischarge para sa surgical mission o miagi sa OPD nga nakita nga dunay problema gynecologically. Matag tuig gipahigayon ang POGS o Medical Surgical Mission tumong niini nga kalihukan ang paghatod og essential obstetric o gynecological services ngadto na sa atong mga komunidad nga limitado ang access sa healthcare. Gipaabot usab sa Butuan Medical Center kauban ang Agusan del Norte Provincial Hospital nga abli ang ospital sa mga pasyente nga gusto magpasusi sa ilang estado ug mamahimong moadto lamang sa OPD sa ospital aron ma-assist kung unsa ang pasyente candidate bab kini sa operation. Ipasalig usab ang ang Butuan Medical Center nga padayon sila nga mag-provide og essential nga obstetric and gynecological services sa atong komunidad o nagsuporta kini sa commitment sa pag-uswag sa healthcare accessibility. Yes, partner, no, ang surgical mission gipangunahan nila Dr. Diane Maurice Flores, Dr. Dorothy Joy P. Macuno, Dr. Ivy Vertudes, Dr. Lovilina Escobia, Dr. January Hayuma, Dr. Ivy Diagmel, Dr. Nora Calamba ug ni Dr. Cher Noble. Kauban ang mga nurses nga sila Ubaldo P. Pino Jr., Alger P. Piggy, Nessa N. Torricampo, Alona J. Karampatana, Carmela Zareen L. Hibaya, Sheila S. Yasay,
Lina N. Valdez, Joel C. Pontemar, og ni Christopher B. Piloton. Alright. Butuan Aksyon, Teleradyo. Congratulations ug salamat sab no sa mga nagpasiugda aning maong kampanya. Yes. Kay daghan kay mga kababaihan ang nakabenepisyo nini. Correct, oo. Labi na tong mga wag ikagasto no Correct, magpaopera partner, yes. sa ilang mga problema sa ilang mattress. Mubalik pa nga atong Butuan Aksyon Teleradyo at ilailahon ang bag-ong ikronahang Mutyahong Butuan 2025. Dini lang sa Butuan Aksyon Teleradyo. Hello mga kabutuanon, ako si Pio. Niya nausab kita sa atong serbisyo info. But ba nimong ipa-cancel ang business record sa imong patikayon o negosyo pero wala ka nahibalo kung unsay proseso? Uban ka ni Pio alang sa step-by-step nga proseso sa cancellation of business record sa buhatan sa City Business Permits and Licensing Department o CBPLD. I-check una ang mga checklist of requirements. Kung nakumpleto na ang imong rekisitos, isumiti kini sa City Business Permits and Licensing Department sa window 2 o fill upan dayon ang business record cancellation form. Kulatan ang mong aplikasyon kay i-validate o aprubahan pa kini sa taga CBPLD. Muadto na dayon sa City Treasury Department human nga maaprubahan o mabutangan og pilang kantidad sa balayronon o order of payment. Mubalik dayon sa CBPLD Window 2 ug dalohon ang official receipt nga issue sa taga City Treasurer's Department ug hulatan lang dayon nga ma-release ang dokumento o Certificate of Cancelled Business Record. Alang sa dugang pa mga serbisyo info sa LGU Butuan, tutok lang dinhi sa Butuan City PIO. The path I'm taking may be uncertain, but I could never go back, and to move forward is all I have. My existence was concealed, but I am now at liberty. In favor of mobility, moving around to and fro in any way and every way. Seek the heights and depths. To be the venue of life's leisure offering, nourishing one's body and soul. From where it is taken to where it goes. The labor, passion, and love were freely given. These are things I wanted you to remember.
your history, but is the harmony of the past and the future I long you to recall. Even from afar, they know me. But do you? Do you really know me? Hello mga kabutuanon, ako si Pio. Nianausab kita sa tong serbisyo info. Unsa ang e-Tracks o Enhanced Tax Revenue Assessment and Collection System. Usa kini ka software system nga gidisenyo aron i-automate na ang real property assessment, business permits, licensing o revenue collection operations sa lokal nga pagamahanan sa Butuan. Dako ang matabang sa e-Tracks kay maghatag kini og transparency o good governance kay mas dali na ang check and balance. Audited ang kada transaksyon nga ginahimo busa lisod nga makahimo og pangpanglimbong. Unsay features sa e-Tracks? Pinaagi sa e-Tracks, electronic na ang submission sa mga business permit applications gamit ang Unified Application Form kon UAF. Electronic na usab ang issuance sa tax bill o order of payment. Pwede na usab magbayad gamit ang PayMaya. Mas dali ang proseso kay dili na kinikinahanglan mo adto sa opisina sa City Business Permits and Licensing Department. Kung mahuman na ang pagproseso online, makakuha na dayon og electronic copy sa temporary business permit. Painumdum lang sa atong mga business owners nga valid lamang sa 30 days ang maong temporary business permit. As per City Ordinance Number 6806-2023, iandam ang isumite sa opisina sa City Business Permits and Licensing Department ang musunod nga mga requirements. Kung renewal sa business permit, ang mga musunod ang iandam nga mga requirements. I-scan ang tanang required documents o i-save sa imong computer. Gamiton nimo kini sa pag-upload sa mga documents sa pag-register na nimo sa e-Tracks. At ang sa serbisyo info kung saan paggamit sa e-Tracks. Alang sa dugang pa mga serbisyo info sa LGU Butuan, tutok lang din sa Butuan City PIO. Programa nga inyong kasaligan. Kadangpan, mga balita o impormasyon. Butuanon Aksyon, Teleradyo. Okay, welcome back sa itong programa na starstruck ko, partner sa atong bisita. Yes, Nga, oo. grabe kataas ang iyang height. Then, ang face card, wow! Wow! Mapabawaw ka. Yes, no? oo. Ang pagkakita na ko sa iyaha partner na kayong ko nga, blessed kaysa sa Ginoo. Yeah. Well, Kita po, blessed po ta. nasalugin niya tong nagkuhan ng Ginoo, nasalo niya. Pero pag magtapat niya, murag malamangan Dili gid na ka. lang ta. Dili lang ta mo comment ana. Pero Dili na ikuan. ang iyang height partner ganahan kay ko sana Correct. all Sana nakuha all, na no? nga height. Yes. Kay kung napanang ko ng height basketball player na pug ko. Oo, Dili tama. na ko dire mag-ingkod aning kuan. Dili Oo, basketball player na ko. National level? International level. Correct. Kung mangarap mga ita, ato tas-taasan. Correct. Betaw. Pahibalo day ugma kay Independence Day man no atong 127th Philippines Independence Day magsugod og mga selebrasyon 7 AM diha sa Gingona Park, Butuan City, partner. Ang ato ang magsugod ni Yes, partner. sayo-sayos buntag. So katong gusto mo appeal, welcome kayo diha sa Gingona Park. Daghay mga activities no, daghay po tay bisita og I think sayo-sayo ra po di mahuman partner. Mga 9 o'clock siguro mahuman na ni or 10. Yes, No? mga So, 9 o'clock dali lang ni siya. So kung gusto niyo makigsalmot o mo appeal no sa celebration sa Independence Day, welcome ang tanan mo adto sa Gingona Park. Niya nato pa atong guest partner gigikulbaan na ba yung taon ni siya. Natinga ko niya Sa kay ato siya gikulbaan? sa katong coronation night, wa siya kulbae. Diri na noon nga istorya ra ang tanan ng atong katuyuan, gikulbaan si Madam. Ngano ka ha? Basin siguro after niya pagkadaog na kanina mag-text-text sa iya partner. No?
Ito na ipangutana Atong niya. pagtanunan niya, atong investigate. Oh, ito i-investigate. Ato na siyang ikuan. Sige daw, ilailahon na Yes, to partner. no, atong makauban live karon si Mutya Abigail Jane Molder, ang Mutyahong Butuan 2025. Mamayong hapon! May hapon sa atong tanan. Wow! Kakit po di mo, ma'am, oy. Salamat po. Mataha, mapod tayo pangutan na partner. Oy, namula, mapod data ni. Oh, nakuha Ay. na mula si sir. Digi ko malaki, maragid gihapon. Ma'am, unang-una, no, I know, dabi ka thrill kayo tong that time nga gitawag na ang mga pangalan sa mga mudaog. Unsay mong gibati pagkadungog nimo nga ikaw ang ikoronahan nga Mutya akong butuan. Unsa na sa una-una? Grabe, overwhelmed kay ko ato. Like, nagsagol ako mga gibati. Kulbaan, kahilahon, nalipay, tanan-tanan na lang jud. But above all po, of course, grateful kay ko kay labi nagmutyahong butuan. Mau ba aning isa sa mga dagko jud na pageant here in Mindanao. So, grabe yung kalipay ato jud pag kaingon na number 9. Like, oh my gosh, thank you, Lord. Pero wala ka nag-expect ato nga. Honestly, opo. Actually, ang top 5, mo jud tong feeling na ako na dagko jud ka na ganing murag kailangan jud ko magkipagkompetensya sa ilaha kay grabe jud nilang qualities. So wala kay ko nag-ingon na okay murag ako jud madawg ani kay how jud kay sila in their own ways. So mo to ano lang gimo ra jud ako akong best na unta mo lagi ta madaog ko ana. Pero sa imong experience Mutya, no, unsa ang pinakalisod o pinakanindot nga part sa imong journey sa pageant? Pinakalisod siguro, kanang time na nag-announce of winners, nga na. Unsa may nasimuna naton the time nga wa tawag yung pangalan. Unsa may mga Ikaw pinakagi-announce. Ako ang pinakalas. Ikaw ang pinakalas. Oh my gosh. Kailan ko na po. Lord, please. Ako na lang kung tagino. Isa na lang dyan ang kulang ba? And then, mo to kulbaan kay ko ato. Pero finally, ako ang napili nila. And mo to, nalipay kong taman. But at the same time, nasad ko for all the other candidates. Kaya nasa may relationship na nahimo na. Na-build Like, yeah, na. connection na na-build na. And feeling na ko during that time na murag last na gud na mo na pagkikita, which I hope dili. And feeling sad na ako makita mi kaya ugma nag-build or ng later. friendship, no? Yeah, Build ng friendship. So unsa yung pinakanindot ka part ato sa pageant? Pinakanindot the whole journey na mo. Like, I think murag 2 weeks man mi ato sa Mutyahong Butuan na activities. And grabe ka malipayon. Like, dagan king mahitabo. Mag-ato po ko sila mga rooms para makipag-chika lang. And then, as in, malipayon kay po. Dagan king memories with them. So daghan kayo mo yung mga naistoryahan. Yeah. Na-share. Ano ba na siya? Uyab-uyab ba na? Or sa skwela? Or unsa pa na sa kinabuhi na to? Malingaw jud kayo, yeah. Pero na-curious lang si Gracial sa imo Mutya after winning. Nidaghan ba imong follower sa following sa imo ang Facebook? Oh, ako Daghan na curious ba na to dili siya. Daghan nag-message ba sa imo sa Messenger or wala na mo gibali-bali? Opo. Honestly, daghan jud ka message siya ako naga-congrats or naga-hi, anan. At mga dili kay usually ga Yeah, kana makuratan na lang ka ba na, oy, nadi ni sila. Nag-exist na rin sila. Yeah, so mo to, nalipay sa ko na napansin sad nila akong achievement. And thank you to all of my supporters, by the way. Yeah. Kisa may imong gusto pasalamatan Mutya karon nga nakabot na nimo ning titulo. Of course, first of all, ang Ginoo jud, mo jud nang siya jud ang tabang jud sa ako ana makaabot ko sa ani na lugar and nakaya na ko tanan mga panghitabo, mga disappointments, mga bashing, kumbaga, ana, mga difficulties during this pageantry na kaya na ko tungod sa iyaha. And of course, akong pamilya. Actually, sila lang jud upat ang nag-support jud sa ako ni Adto jud all the way sa kung asa ko gikan padulong diri sa Butuan and nalipay jud kog tama na ni Adto jud sila para lang suportahan ko. So, thank you of course. And to my online my friends, my classmates, my teachers, some of my teachers, nag-support jud sila. Sila jud grab jud ilang pag-shagit jud. Habang kita Shagit og kusog. live. Oo, like pag-announce pa jud sa winners, grabe jud to kalala. As in, I'm truly grateful of them. I love you guys. How about sa katong mga fans nimo Mutya Abigail, no? Kay syempre daghan kay mga fans, daghan kay na-impress sa imong tubag. Pwede ba nimo mabalik to imong tubag sa question sa pinaka-last?
Wait lang. Unsa kitong question? Ma-remember pa to niya, Di, partner? gamay lang Okay. oo. Unsang, what is the most powerful kind of beauty? I think, yeah. And my answer is the ability to inspire others. And murag giingon sad nako na ang gatindog sa inyong tubangan karon, ang gastorya sa inyong tubangan karon kay maunang naa siya capability na mag-inspire others ug maghatag og impact sa others. And unsa pa gitong ingon? Pero kanina mga Yung questions, malaging wala ana ba ni, so wa mo far? kabalo nga mo ni questions? As in, wajud may kabalo. may like, idea. At all. Mawagi, kulbaan kay ko no. I mean, nag-study mo sa kong taman. Nag-research ko. Study, oh. Pero still, kulba ka. So, yeah. May gani naka-answer. Pero as of down sa imong advocacy, or advocacy isip po kaya humbutuan. Karon sa may imong gustong dalo ni advocacy. Nakurunahan na ka. Yes. Gusto ko na ipadayon akong empowerment sa youth. Kay ginahiman ako ni siya actually a year na yata kay namagod ko organization which is Junior Chambers International. Apil ko ani. And among ginahimo ana kay aside sa mag-protect sa atong environment, gatry sad mi mag-empower og youth, mag-inspire na ana and ga-speaker sad ko sa ani na panghibutang. So okay. gusto unta ako na maybe one of this days, one of these months, kay pwede ko mag-speaker and mag-talk ko about how to empower the youth, how to be confident, you know, inner or outer. And mo lang man sad na, aside sa kanang environmental na ko na advocacy. Nasa ko yung ana, yeah. Well, dahil sa karon nga daghan I think daghan mo invite sa imo ana no as a speaker. Yeah. Labi na sa mga youth congress, no? Correct. Sa mga SK Federation nga mga activities, I think they can invite you. Nabay na inspire sa imong advocacy o gyud sa nimo sila matabangan, Abigail? Actually, nakapakita pa ko sa akong advocacy dito pa lang sa gamay pa lang siya na community ba kumbaga, like wala pa na ko siya nagawas siya taman and gusto po unta na ako na magawas siya niyog taman labi na sa maybe tibok Mindanao for example kay gusto po unta ko na kaning specific advocacy magud na ako dili ni siya common kaayo. Actually, my advocacy is all about scuba serero. It's a marine preservation. And to think na coastal ato ang lugar karon, like napalibutan ta og dagat or marine life, gusto po unta na ako na makita sa tanan na importante na i-preserve ni siya, protektahan ni siya. And as someone who is also Miss Earth Mindanao, gusto na ako na ipadayon ni siya. Labi na ako nakuranahan kog mutyahong butuan, feeling na ako na mas dako kog chance na mapapakita dyan ni siya sa tibok katawhan. Labi na karon ka ang issue is more on the basura sa dagat, no? Mao na. I think siguro with the help of the youth, incorporate nimo ang kabatanunan para ma-educate sila. Yes, exactly. Kung baka mo po kag move pod no sa ilang they can find ways to help the environment, preserve and help the environment, labi na ang ato ang kadagatan. Labi siguro mga mga basura, no? Pwede create og something unique nga pwede mabaligya sa ato mga. And aside from that, sir, lingaw man sad gud ako ang advocacy. Dili lang siya puros ka na ganing istorya or like magwala kag ano kay mag-dive man gud ka ana, mag-language jud ka. So mo na akong ganahan sa akong advocacy kay it's scuba serero, it means like scuba diving. Maging ana jud ka para lang makuha ang waste or trash from the ocean's floor, from the marine floor. So I think na interesting din siya for all the youth. Labi na no kay ikaw ganahan pa ka mo scuba, no? Nice, no? Kay gi-incorporate niya ang scuba surero, no? The scuba and sa basura, no? Di ba? Dagay pa kayo makuha nga basura? Opo, actually. Dito amang good sa part na nag-try magod ko anak kaduhan na dagan kay basura sa amato na time. So, like, di na makita ang mga corals, you know. Luoy kayo, no? Yeah, luoy jud kaayo. Unsa pa mga klase nga mga basura siya ang inyong nakuha? Usually, mga cellophane jud po or mga lata, mga diapers. Oh my gosh. Oo, naaingon na. Aing ano po. Mutia Abigail ang utana sa ato ang netizens, no, from Joshua. Unsay advocacy ni Mutia during sa iyang term? Mutia akong batuan, of course. Scuba surero po jud. Muna imong kuan. Yes. Asa man diri sa Basaw? Po. Sa Masaw? Naka-ano sa na dagat, ka sa murag line nimo kung asa dapit. And then, specific na-consultation na as much as I can po, gusto na ko na mahimo ni siya tibuok coastal sa Butuan. Okay. And
syempre, with the help of the LGU po, magsugod ta sa kung asa ang mas duol. And of course, maghimo sa taog marag program, kumbaga, para masultihan ng youth about this. Kaya di mo na ako kaya na ako lang isa. Kailangan yun ako tabang sa mga kabatanunan karon or even dili sa mga kabatanunan. Kanang gusto lang yun mo tabang. So, ingana po akong plano. It's all about marine preservation and I think that this is one of the most important thing that we must do to our environment. Siyempre, no, kailangan pa rin mo i-storify, pasabtun, dili lang siya ingon nga educate. kailangan mao ni akong plano, mao ni akong Yes. you need to Pag-aralan study mo pa. na. Istoryahan pa Yes, dyan na. ang process, ang procedures and all. Okay. As a new Mutya Humbutuan, Mutya Abigail, no, I know nga part po na diya kumbaga kadikit sa imuhang titulo ang tourism, no, ang turismo sa atong dakbayan. Unsa may imong papel sa pag-promote sa turismo sa atong dakbayan? Well, as someone who uses social media sad po as an instrument para, ma-boost ako ang knowledge for environment kay sad ko na akong ginahimog ka-share jud ko sa ako ang like JCI organization namo for example. Gusto ko magsugod sa social media like Facebook or Instagram and humbly speaking po feeling na ako na daghan man sad ko followers or viewers na makakita jud sa ako ang mga posts ingana. So I really think na isa ni sa mga instruments para at least makatabang ko sa tourism sa Butuan City. What can you say about sa mga kabatanunan nga mahimo usab na mahimong papel or parte sa pag-promote sa tourism sa atong dakbayan? Kaya I think ang mga kabatanunan ka wala na kayo ingon nga active participation nila when it comes to tourism sa Butuan City. Unsa imong message sa ila? Unsa may imong pwede paabot sa ila? Sa mga kabatanunan po nato karon here sa Butuan, no, as I believe na active mo kita sa social media, sa ako asad mismo kabalo ko sa sarili na active ko sigig cellphone, sigig scroll. Yeah. Gusto po unta na ako sa atong tanan na magamit nato ni in a good way too. In a way na magamit nato siya pang endorse sa ato ang sariling city and para mapakita sa nato sa tibuok kalibutan kung unsa kanindot ang Butuan City. And I really think that social media is a really big platform kumbaga para maipakita sa tanan, as I said, ang kanindot sa Butuan City. And I hope na madunggan ni sa tibuok youth out here in Butuan na aside sa pag-scroll lang, pag-TikTok lang, basin pwede sa nila magamit ang ilahang mga social media, especially if they're famous enough, para ma-endorse ang atong sariling syudad. For example, Mutya, tagaan ka sa tourism or sa city government o kanang time o kanang opportunity, no? Yeah, so, kung unsa nga klase nga campaign or programa, for example, next story mo ni Mayor karon, pakutaan ka ni Mayor, unsa man nga klaseng nga campaign or programa ang gusto nimong buhaton para i-promote ang Butuan? Unsa may mong ikahatag nga suggestion ka? Actually, as someone who's Gen Z, no, akong maingon lang jud kay gamito ng TikTok, for example, or Facebook or Instagram or any social media kay mo jud ning dako sa kalibutan karon, mo jud ning ginagamit sa kalibutan karon. So magsugod sa po midira and so on. If makaya pa, if maging successful enough, then maybe we can roam around the world and tell the world how great Butuan really is. Like dili lang man ni siya syudad na full of history. Syudad sad ni siya na daghan og opportunities and I hope everyone can see it. So dira ata magsugod. Pero in my case po, sir, no, ma'am, open di ko sa bisan unsang suggestions and I'm really open to helping Butuan more. So bisan unsa pa na siya na programa na ihatag sa ako himuon jud ako na. Wow. Grabe good, no? Yes. Hardworking kayo si Mutya. Of course. Well, anyways, no, we're talking about being Mutya Humbutuan, no? Having that title. Pero yun sa nimo pagbalanse. Ang imuhang personal life, love life, studies, work, ug ang imong responsibilidad isip Mutya Humbutuan. Sa ako apo bitaw, kabalo ko sa priority.
Yeah, kabalo ko sa priority, kabalo ko sa akong responsibility. Dili lang as a member of my family, as a breadwinner, as a student, but as well as someone who holds a very special title such as Mutiyahong Butuan. And, as well, sir, I mean, actually, nagkakabasa ko mag-time manage, and I really think that I can do it well po if, like, for example, like, BCK ko sa Butuan, and sa akong studies, kaya na ko, sir, like, proven and tested na siya kay daga na sa kog pageantera baya ako no. So kumbaga naanad na ka. Yeah, murag naanad na ko ba kumbaga, but as I said, kabalo ko sang priority, and priority jud nako ang Butuan City. So mo nang digid ka malarlar. Dili jud ko malarlar. Ga-schedule sad ko actually. Kung papilion ka, pageant or pagiging artista? Hoy. May mong pilion. Kung na mo offer sa imo nga taga Star Cinema nga kuha kanila nga mag-artista or masud ka sa PBB House. Wow. Sa ako answer no, feeling na ko ang duha ka things kananad ka ng duha kay murag in a way makatabang man sad siya sa ako para ma-showcase ako ang advocacy, pagiging advocate na ko ba. But nasanay na mo ko sa pageants, like murag more into pageants. Mas bugat sa imo ang pageant. Yeah, like ambot lang murag mas duol jud ang kasing-kasing sa pageants. And even though I dreamt of becoming a celebrity one day, an actor one day, sa karon po murag gusto ko na mas mag-focus sa pageants kaysa sa kanang ingana. Kay feeling na ko na mas passionate ko, mas dedicated ko sa ingani. Gawas sa kanika daghan naman kay mga achievements sa pageant, no? Sa pageant. Unsa ba may gusto pa nimo ma-achieve nga wala pa nimo na-achieve? Curious lang me. Kasi wala sila napangutana, no? Wala pa po. Gusto ko maka-achieve og national title. Yes. Wow, like unsa man? Of course. Miss Universe. Miss Universe na Dayon, no? May gamay pa man ako. Yeah, but I'm actually thinking po na daghan magud kay mga options no, Miss Earth, Miss Supranational, ingana. Gaisip ko na basin kung makaya magsugod sa ako sa Binibining Pilipinas or Miss Earth, ingana, since Miss Earth dako jud ba kay focus sa environment. And of course, labi na sa Miss Universe kay mao jud ba yan pinakasikat, jud sa tanan. Pinaka-popular. Yeah. So mo to siya. National title. Pero gitry na ba nimo og sa to gana? Mo apply ba ka na? Nag-submit ang application. Wala pa. Yeah. When nimo sugdan? Gusto 2028? Gusto na ko dapat na kay goal. Nandiyo ko plano actually. This year? Gusto na ko himuon right after I graduate or pag kuman ako graduate. Kanang gusto magud ko if ma-apply ko national, gusto ko na ako'y degree, na ako'y murag ika-proud ba kumbaga na oy ani akong degree ana like nadyo kay ma-showcase sila na achievement nako o profession. Profession exactly. So mo po na gusto ko magka-graduate sa before that. What's imong program mutya? Business Administration major in Financial Management. Wow. With your program mutya para sa imo as Mutyahong Butuan, unsa pud ang matabang sa imong program karon labi na kana dira pud ka nag-focus sa financial literacy. Yes, actually kana siya sir. Advocacy na ko na siya before. Yes. And antod karon actually kabalo mo di lang magud ko ga-focus sa isa ka advocacy as much as I can. Daghan kay mga daghan ko advocacies ilista pa na ako na pero yes so far naka-advocate na ako financial literacy when I was 18 years old and actually nakatabang masad ko hinoon sa mga community na kanaganing wala kay sila yung knowledge when it comes to financial literacy and I really think up until this day importante jud kay na financial literacy especially to those cities or municipalities na dili nga naka-progressive good kay lagi sila kabalo mag sa financial aspect kay sila kabalo mag-handle so open maghihapon ko no na speak about that stuff, financial literacy, kay mausad ba yan ng kinahanglan sa mga youth nowadays para di kasi si gasto, order. Utang. So, maluho man gud sila. Oo. So, mas maayo na kung siya important sa savings at the same kung pila na po pwede i-gasto. No?
para dili ka malubong sa utang. Correct. Hibala Alright. imohang necessities, Oo. kumbaga. Karon ba mutya sa imong nadagaan is that how do you manage that finances of yours? Nako na siya kag natigom sa imong bangko, no? Actually, I am very proud to say na at the age of 18, I've become a breadwinner of my family. And at the age of 18 too, I have considered myself as someone who's good at, planning. Like, okay, kanina kwarta para ni I-allocate Dari. ni mo dara. Di jud na ko siya ilihok at all. Like, as in, before, kay, gabi akong gastos akong sarili or even sa ubang tao. Pero karon medyo kuripot at jud ko. Like, Realize ni mo. kani mo, 2 years na ni siya na sinina. Wow, so dili ka mahilig sa mga Dili kay pait-pait ko ug yung mga dress. oo, murag sa ako, actually, ako nagka-pay sa akong tuition fee. Since first year yata ako, up until now, mo jud na akong plano sa akong sarili. And nakapalit jud ko by God's grace, nakapalit kog second-hand tungod sa akong pag-iipon. Wow. And daghan pa kay kog plano para sa akong sarili. And mo na siya, proud kay ko na ingnon na how do ko sa when it comes to financial planning. Ayan. Nice, nice. So, oh. bali mutya, you're not like other teenagers na kung makitaan nga gwapo nga sandal, you Palit palit. tayo. Kailan sa taon na nga, sa nga attitude ka ng buyer or sa nga klase Agad-agad kanang Kanang basta pinakalit basta mo na to siya, oo. kanang nga ng Actually, nako yung mga instances na yung anak, kanang ganing titigan lang nako ang palito na ko ni dili, palito na ko ni dili. impulsive yeah, buyer. impulsive. Para sa una ko na is compulsive. Impulsive buyer. Oo. So, nako yung mga instances na yung ana, Pero sir, magduha-duha no? pa ka na. Magduha-duha Gamitin ba ba na ko ni, Kung or need, bagid ni Dili mo na ko siya. paliton dahil, oo. Giniisip sana ako. or basta yung kaya na pa mo kay sandal, more basta maguba na ni Opo. sandal kung paliton ako na something like Ing-ana that. pa ako, Kung naapa ko yung sandal or chinelas daraan na makaya paggamit, kung maglupa na siya, charot. Kaya pa siya Kaya mo trabaho mo makaya serbisyo, go pa. Oo, go pa. Go nang go. Ganyan dapat ang thinking, no? Dapat ingon na ang atong mga kabatanunan karon. Dili kay na kwarta palit dag bag-o, no? Mas maayo i-save nilang money, save for the rainy days. Kung ta kabalo basin karon daghan kay kwarta in the coming days. Nga di ay. So at least na kay makut. Correct. Exactly po, yes. Let's talk about culture, no? Unsa ang pinaka-unique nga aspeto sa kultura sa Butuan nga gusto nimo ipasigarbo sa tibuok kalibutan? Oh my gosh. I've heard the story of katuganing sa kay Magellan. Like, nagtindog yung balahibo ato, sir. Like, ganahan dyan kayo sa history sa Butuan City. And right after roaming around the Butuan City, kay naman good me time na marag nag-video shoot good me para sa coronation night. Nakita na ko tanan dyan mga tourist spots here, no? And Agusan River dyan ako pinaka-favorite sa tanan. Kaya nice kayang view dito. And as someone who loves to see the sunset, the sunrise, ganahan ko magsalit to all the time. So, mo to ang pinaka-favorite po, the history itself of Butuan City, and as well as tourist spots that holds a meaning, kumbaga. Like, dako kay siya na meaning para sa mga para sa taga-Butuanons. And mooning gusto sad na ko i-showcase as someone who is holding the title of Mutiyahang Butuan. Proud kay ko, ani. Yeah. Pila na edad di mo karon mo? 21. 21. Nagsugod ka sa pageant? At the age? Actually, 14 ko nagsugod, sir. 14, 15, 16, 17, 18. So 5 years na ka. Yeah, pero funny kita akong first na experience, no? Kay Barangay? Kayo mong gisod? Barangay. Okay, sa- tangkad mong good kay ko. So, gikuha ni mo ang edad ni mo. Tama siya kay ka po, ma'am. Tama kay ka. So, bali, di man gud nila mahibalaan. And wala sa sila nag-ask about it. Murag Wala pa siya gi-expect birth na niya. certificate? Wala. Like, Murag- form lang mo. Gi-expect lang nila na, ay, tigulang na ni kitang kadmang haim. Maging na good. Sakto ra ni sa pageant. So, mata pinaka-first ako experience. Niya, cool ba siya? Pero lingaw sad kayo siya na like, memorable rin siya kayo. Wow. 14 years old, diba? So 5 years na ka. Nakay target nga date na mo stop ka sa pageant? I mean, edad. Edad. Like, Oo. Opo, mga At the maybe age of- before mag-30. before Mga sa mga Kaya gusto 29, niya ana. mag-settle down niya. So magminyo na ka at the age of 29. Basi. Kay, mutya nakita dahil ni mo imong self nga until the age of 30, napagyapon ka sa kana nga industry. Feeling mo gud na ako, no? Like, humbly speaking, hadili sa pagpahinambog, dako ujud kay kog potential in pageants. And Correct. nadunggan sad na ako ni sa ubang tao. And I feel like, as I said earlier, na mo sa ding akong magamit
to be able to help the community that I'm living in. So, as much as I can, no, itry dyan ako tanan jud, di lang para sa akong sarili, but para sa ako ang mga inspirations in life. And mo na, like, national or hopefully, by God's grace, no, international jud na level. So, Kaya lang kung gini mo makaya- gusto mga makabuot. And Yes. then, that's it na dayan. That's it na siguro. Alright. Siguro. Okay. Pero sa imong mutya, unsay mga lessons imong na-learn sa life, no? Sa imong journey sa pageant. From 5 years ka nag-pageant. Unsay mga na-learn ni mga lessons? Like yung pagpaubos ba? Yung sa man nga mga character values imong na-learn? Lagan di kog na-learn po, honestly. Like, in every pageant, no, kada pageant, na ko yung matunaan jud ana. Like, for example po, no, dili ko mag-una-una. Like, dili ko mag-ingon na, okay, madaog ko ani, ana. Like, maghinambog ko, dili ko mag-ingana. Kinamog ko one time, bata-bata pa ko na mura, ginaisip na ako na akong madaog tungod, lagi akong pinakatangkal. Pero, pagka gawa sa coronation, murag lahi ang resulta na disappoint kog taman ato. And I feel like mo nang pinakadako sad na learnings na ako ang na dawat sa ako para sa akong sarili, no, na dapat iko mag-una-una kung unsa ihatag sa Ginoo sa ako, dawaton na ko siya by whole heart. And yeah, as I said, those failures kumbaga na akong nahimo, ginayuse na ko siya as learnings. Amo na akong murag key para madaog or ma-achieve akong gusto in the next pageants that I will prepare. So, mo dyan ako ang So, in other solution. words, Mutya, Abigail, be humble lang. Yes, be humble. Let us all be humble. Alright, okay. Kung if ever, no, tagaan ka og activity ni City Tourism or ni Public Information Division, o usa ka event for Butuan, pananglitan, unsa man kini ug unsa may objective ani nga event? Gusto po ako mag-focus jud sa mga youth kay mas dira magud ko maka-relate kumbaga or mas maka-relate sila sa ako in that way. And of course, I would like to propose my advocacy. Gusto na ako ipakita sa ila kung unsay purpose aning advocacy ug kung nganong useful kini siya para sa atong tanan lapinag. As I said earlier, coastal city ato ang ginapuy-an karon. And aside from that, empowerment, like I can name a lot of things just to be able to advocate something or to showcase to the youth what helping the community is all about. Gusto na ko na makita sa dila unsay purpose ani, unsay impact ani para sa kalibutan, and mao siguro ng objective kumbaga kung tagaan kog programa sa tourism or sa LGU. Yeah. As I know, a pressing issue karon, Mutya, Abigail, no, is itong HIV cases nga gabi na kay kataas, no, ibalik na sa Pilipinas. And if ever kung ikaw ang gamiton nga face sa youth, no, how can you help them about yung raising awareness about HIV? Yeah, well, nadyo uban youth na nadili wala sila kabalo about sa what is safe sex kumbaga ba, like kanaganing about sa kanang paghatag og knowledge or paghatag og knowledge sa ato ang mga mind kung unsa ka importante ang pagkatuon og safe sex. Kay labi na sa nga ng issue no HIV, like the education na case and dili siya illness na dali ra masolusyonan. So I really hope that the youth can be able to help themselves or to at least have someone who can help them provide knowledge about HIV and safe sex. Kay mao ning kumaga sex education kay mao niya tong kailangan sa kalibutan karon kay padaghan na ba atong population aside sa HIV. Yeah, ayan. What kind of strategy kaya ang pwede mabuhat ni Mana, Mutya? Like, are you going to let them know that you yourself voluntarily nagpa-test ka for HIV so that may mo kang example to other youth to come and test them o magpa-test po so that they will know their status? I mean, that can also be a way po. But I feel like I should start by inspiring them or by making them see, no, na okay naman na siya. Like, di man siya ikaulaw dapat, no? Na dapat maging comfortable ta. Kay mo man sa ning dapat nato himuon para lang maingon na okay, safe ta. Dili ta dapat makulbaning ana. So, dili ta dapat maulaw sa ing ana. If dapat na ko nahimuon, then I will do that para lang makatabang sa youth, yeah. Okay. Mutya, if ever no mahumay imong reign, unsa may legacy
ang gusto nimo ibilin sa katawan sa Butuan after na ipasa nimo ang corona sa laing babae? I want to leave a legacy of empowerment. I want to leave a legacy na murag daho kay impact sa ilahang akong nahimo ba kumbaga. Like gusto na ko na ang next na motyahong Butuan kay mahimo sila akong nahimo as someone who was the motyahong Butuan, and I hope na the people, the youth, kumbaga, who is living in Butuan can also be inspired by my ambition, by my dedication, my passion on serving the community. Alright, okay. Nato sa end na sa atong interview, Yes, Mutiano. Question ako sa inyo is, describe Butuan in 3 words. Okay. First is ascending. It is obviously ascending. Second is admirable. And third is inspiring. Wow. Yes. Ayan. Okay. And sa imong go-to food place. o place din sa Butuan. Oh my God. Gusto na ko matry itong unsa kay itong murag sikat na dish here. Nalimtan ako pangalan murag nag-start So, na sa letter seafoods? P. P yata to. Palagsing. Oh, gusto na ko na i-try. Actually, palagsing. dugin ako si request sa organizers sa kanina pa. Diyan ako na, palagsing. kabalo mo sa bubanda Wala nga mo na. ka-visit sa natad ni Si Sir Ralph ang magpatilaw sa imo Wala ng palagsing. pa. Sir Ralph. Sir ka Ralph? naman. Uba ni si Mutia, tilaw daw siya og palagsing. So Palagsing far. niya. Daghan na palagsing ihatag sa imo ni Sir Ralph. Yes, please. Ma-try sa atong mga candidates. Oh, sa ang uban mga sad po. Yes. Si Sir Ralph ay bahala na sa imo. Sige, Sir Ralph, Isa ka ha? karton siya nga palagsing yung gusto, ihatag na ni Sir Ralph. Yes. If you could invite any celebrity or influencer mga visit sa Butuan, kinsa siya og ngano? Gabi. Oh my God. Tapos bantay din mo siya maanhin. Oh my God. Bawi ko Kung ka-close. kaya niyo ma-invite sa ka-celebrity or Yes, influencer. Kung nakoy kakayanan, daritso na kay Catriona Gray. Yes. Wow. Wow. Aside sa idol, jud na ako siya lodi, jud na ako siya, no? Feeling na ko, isa sad siya sa mga tao na ga-inspire jud sa mga youth. And naa siya ka na ganing conviction, kumbaga, like, in a way na magstorya siya kay Mamino, jud kag taman. And gusto unta ko na makita sa din sa mga youth here in Butuan City, or madunggan nila, kumbaga, na wow, Mamino, jud kag taman, jud pag siya mo storya. So, Catriona Gray. Okay, thank you. Thank you. Mutya, last question. Mutya by day, unsa ka by night? By night, Pag by day, Mutya by day, unsa ka by night? this is a very hard question. Charot. By night, gasleep ko by night. Sayo mo good ko matulog usually. So, Kabarkada, no? Paggabi. A daughter. honestly po, dili kay ko gaano. Kabarkada. Yeah. So wala you kay are kabarkada. a daughter paggabi. Yeah, a daughter or a sleeping ate. beauty. Correct. Oh, of course. So yeah, ingana lang po. Or someone who like really watch a movie kay mao jud na kaadikan jud na kasi kog kanog movie. Unsay mga genre sa mga movies? Ganahan kong fantasy. Fantasy. Jud ko like Sa'yo mga kanang favorite power mga power. movie? Actually ga-focus ko karon sa Avengers. Avengers ko. Avengers. Si Captain America. Okay. Alam mo, Okay, mga Black ingana. Widow. Sige. Mutya, your message to the Butuanons? Hello mga Butuanons. I know that the pageant have dugay na kaayo na human, no? And I've heard some issues regarding what happened in Motiahong, Butuan. But all I can say right now, no, na even though I'm not really from Butuan City, my heart is in Butuan City. And I want to promise to all of you that I am someone you can really trust and do. Someone who's not just with a beautiful face, but someone who holds sincerity in her heart, who is dedicated enough to showcase her advocacy and to prove to you that I am a deserving Motiahong Butuan, and I will really represent Motiahong Butuan or Butuan City in the national level by God's grace. Alright, thank you so much, Mutya. Thank you. Nana si Tito Ralph. Hi, Tito Ralph. Ang muna siya palagsing muhatag sa paliho. imo sa palagsing. Tito Ralph ha, palagsing daw.
Alright. Okay. Thank you, Thank you Mutya. so much. Thank you so Maraming much. salamat Thank you so po. much, Mutya. Thank you. Salamat. Wish you the best, ha? And Yes, then, oo. tanan sa imong mga endeavors, Correct. mga programs or projects, good luck and God bless. Thank you so much. Yes, Thank oo. you. Okay, you. bye-bye. Mga kabutuanon, diha na nagtapos ang ato ang interview kang Mutya Humbutuan. We had fun, no? And then we heard a lot of stories, Oo. no? Mga who is Mutya, no? Tapos nakita Nakaila na nato gid ako ang iyang more pure- ang personality po Oo, ni Mutya. nakita na ko ni personality ni Mutya. Yung pure ang intention, no? Ang Yes, purity, ang kindness, Correct. ang humble, ang pagka-humble po ni Mutya. Correct. And I hope that itong character ni Mutya can also inspire others, no? Labi na Especially the youth. The youth. Oo, yes, oo. Kaya mo gay gusto ni Mutya ka na bang maka-inspire siya sa mga youth at the same time makatabang sila nga ma-convey niya message about itong helping our environment, especially kani mga basura sa atong kadagatan. Correct, oo. And I like that idea. Na-vision si Mutya, no? Yes. Na-vision si Mutya, no? And that's what anang aim bagid og ang usay tawag driven bagid sa atong mga youth pod nga nakita nila ang ilang role model nga ingon ani driven pod nila nga mubuhat og Correct. sa maingon ani. And we need someone like Mutya, no? Na kanang himo siyang tingog sa kabatanunan to help our youth, no? Kay labi na karon atong mga kabatanunan medyo na Ang sa mga partner. nawala na sa direksyon. To focus on sa gadgets, social media, and everything. Yes, so, we need someone nga mo stand, no? And then become the voice sa atong mga kabatanunan. correct. Alright. Daghang salamat. And tomorrow, again, no, remind lang mi sa among mga kabutuan nga ugma, sarado ang ato ang City Hall. So, wala tay transactions and other services sa atong city government of Butuan because we celebrate the 127th Philippine Independence Day. Una kita magbulag-bulag, mga kabutuanon, ibilin ko kaninyo ang usa ka panultihon nga each of you should use English at takaron, partner, ha? Oo, natinga kayo Oo. ko ng-English ka, partner. English at takaron kayo. Mag-English para. Bipa takadi mo English. Each of you should use whatever gift you have received to serve others as faithful stewards of God's grace. Again, each of you should use whatever gift you have received to serve others as faithful stewards of God's grace. Gikan na sa 1 Peter 1 Peter chapter 4 verse 10. Alright. Pwede na to siya ihubad, partner. Yes, partner. Ang nagpasabot lang kini partner nga parehas ni Mutya ba? Nga matag usa ka nato, no? Gihatagan nato og talagsaon nga gift ang kitang tanan sa Ginoo. Natay mga kanya-kanya nga mga gift, no? Skills, talents, no? Mahimong talento na siya, knowledge na siya, kaalam, or kaanyag, kagwapa, no? Or kasing-kasing nimo sa pag-alagad. O kini nga mga gasa, partner, dili alang sa atong kagalingong kadungganan lamang, no? Na for our own lang self lang. Apan ato ning gamiton sa pagtabang o pagserbisyo sa uban. Kay kita gitawag nga mahimong matud-anong tinugyanan sa iyang grasya nga nagpasabot nga kinahanglan nato gamiton ang atong gasa uban ang pagkamanghinatagon, pagkamatinud-anon o siyempre ang tinuod nga gugma sa atong mga kaigsuonan. Sama sa usa ka Mutya na si Mutya Abigail, no? Ang iyang pagkadaog dili lang na corona kundi usa ka katungdanan sa pagpadayag sa kaayo, kultura o espiritu sa pag-alagad nga maoy tinuod nga katahom sa iyang kagwapa. Kaugalingon. Alright. Sa kitibong ang puwersa sa Butuan City Public Information Division, ako si Rich Mundinayon. Ug ako si Gracia Gorgoya, mag-uban na usab kita sa laing edisyon sa Butuan Aksyon Teleradyo sunod simana. Palihog sa pag-like sa atong official Facebook page, Instagram, X o pag-subscribe sa atong YouTube channel. Sa katong karon pa lang nakatanaw, ayaw ka balaka kung na-miss nimo kini nga episode, adto lang sa atong YouTube channel, subscribe to our YouTube channel, Public Information Office. And then i-type Butuan ang City Butuan PIO. City PIO. Yes, oo. Sorry. Butuan City PIO nga YouTube channel. Yes, YouTube And then channel. i-type lang ang date karon lawa June 11, 2025 ug magawa sa dayon ng episode karon nga adlaw.
O sa katibuang pwersa sa City Executive Management. Ichiding mo gud Tinodong. Sa katibuang pwersa sa City Executive Management Department, Public Information Division, sa pagpanguna ni Attorney Ayan Sabado o sa among Division Head nga si Ma'am Michiko Makinano de Jesus. Salamat sa iyong pag-uban o dalay ko ng Diyos. Bye-bye! Bye-bye everyone. Thank you!